beloved Boss Mike Cervera. Kakatanggap lang muna namin ng balitang ito. Inirekomenda ng Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa Pogo at extrajudicial killings ang paghahain ng reklamo kaugnay sa crimes against humanity. Nako! Laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dawit din sa asunto sila Senador Bato de la Rosa, Senador Bongo, dalawang dating hepe ng PNP at iba pang personalidad. Ang kabuang balita, ihahatid namin maya-maya lamang. Nako, patay na mga kababayan. Ano kaya yan? Ano kayang, nako, grabe, patong-patong daw na kaso yung isasampa sa mga to Winnie Alos, nandiyan na rin. Oo, shoutout po. Shiro Kansaki, Leia Bautista, Rensilin, opo, nandiyan na. Nako, susit tabor. So ngayon mga kababayan, oo, ano ba to? Ulitin ko lang pasok. Kakatanggap lang muna namin ng balitang ito. Inirekomenda ng Quad Committee ng Kamara na nag-iimbestiga sa Pogo at extrajudicial killings ang paghahain ng reklamo kaugnay sa crimes against humanity. Nako! Laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako! Dawit din sa asunto sila Senador Bato de la Rosa, Nako! Senador Bongo, Nako! dalawang dating hepe ng PNP at iba pang personalidad. Ang kabuang balita, ihahatid namin maya-maya lamang. Yan, mga kababayan. Yari na talaga. Oo, hindi na makakabangon tong mga Duterte na to. OFW Qatar, nandiyan na. Oo, nandiyan na rin si Ron 73. Maring Madi, oo. Max Gordon, nandiyan na rin. Nandiyan na rin si Ai Chang, nako. Oo, sumakit daw katawan ni Arnold. Kakasayaw. Team Kenzo, oo, nandiyan na. Oo, nandiyan na rin si Soya Milk. Opo, nandiyan na rin si Nani Joy R. Behelia. Oo, nandiyan na rin si Teresita Ilyamil. At sa inyo pong lahat, magandang gabi, bayan. Humabol pa si Bel Cabrera. Oo, nandiyan na rin si RR Jim. Magdiwang na tayo! Saktong-sakto yung ginawa kong kanta, no? Yung kanta, mga kababayan, saktong-sakto sa kanila to. Ano? Hindi. Ito. Yan. Yan, no? Puta. Pangulong Duterte, patong-patong na ang case. Oh, kita nyo? Bagay, di ba? Si Pangulong Duterte, patong-patong na ang case. Pares na pares yung nangyayari. Oh, parang parang nauna tong kantan to Balak niya pang bumalik kahit wala na siyang place Oh, balak mo pang bumalik, wala ka ng face. Putik na tong grupo na to, mga kababayan, Jay Sales, Rolando De Leon. So eto na, mga kababayan, kapapasok na ng kabuuan balita, mga kababayan. Eto na, pakinggan natin. Ano kaya ito? Pasok! Natin ang balita ukol sa rekomendasyong reklamo. Ayun na, balikan na daw, balikan na. Anong balita? Pasok! Balikan na natin ang balita ukol sa rekomendasyong reklamo ng Quad Committee ng Kamara laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad. Nakatutok live si Rafi Tima. Makinig! Huwag kayo masyado matuwa. Ito na. Mag-iiyakan yung mga DDS dito. Iyakan talaga mga kababayan dito. Oo. Emil, sa huling araw nga ng sesyon ng Kongreso ay prinesenta ng, bago yung kanilang Christmas break, ay prinesenta ng Quad Committee sa plenaryo yung kanilang committee report kung saan inirekomenda nga ang pagsasampa ng kaso. Yan na. Nirekomenda na mga kababayan, parang eto Christmas gift namin sa inyo. Putik na magpapasko ka, kinakabahan ka. Di ba? Yung magpapasko ka, mga kababayan, abay kakabahan ka. Eto na nga, ano sabi, Rapi Tima? Yung kanilang committee report kung saan inirekomenda nga ang pagsasampa ng kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senadora Bongo, Senador Bato de la Rosa at iba pa. At iba pa. Sino kaya yung iba pa, mga kababayan? Sino kaya yung mga iba pa? Nako, ayan na. Kasama kaya dyan si Leonardo?
Kaya kasama kaya dyan si Garma? Kasama kaya dyan si Muking? Ano mga kababayan, yung mga pangalang nadawit dyan eh. Oh. Di ba? Oh, sige, sino-sino pa? Nilabag daw nila ang Section 6 ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against Humanitarian Law, Nako, mabigat yan. Oh. Genocide and Other Crimes Against Humanity Nako, mabigat uli yan. sa War on Drugs noong Administrasyong Duterte. Nako, yan na sinasabi ko. Eto na yung war on drugs ni Digong. Ha? Alam nyo, lahat talagang ng mga kasalanan mabubuking no? Kahit anong tago mo. Totoo yan mga kababayan. Kaya nga yung ako mga kababayan, eto lang yung opinion ko. Sabihin nyo na lang kung may mali ako. Yung paggawa ng mga 10 taon na passport at 10 taon na lisensya, mga kababayan, propaganda eh. Oo, propaganda. Mukhang ang mga Pilipino, sabit lang dun eh. Tingin ko lang mga kababayan, nandyan na si Argo Bingo. Propaganda lang eh. Tingin ko, hindi para sa atin yung 10 taon na yon. Tingin ko mga kababayan, para sa mga inchik talaga yon. Alam nyo naman yung mga di ba? Oh, di ba, kumuha sila ng peking birth certificate. Lahat peke na yun eh. Tuloy-tuloy eh. Siyempre, kukuha na rin ng lisensya. Oh, kukuha na rin ng passport. Peke din yan eh. Peke yun, pero ginawang legal eh. Di po ba? Oh, pero, nandyan na yan. Oh, tuloy na natin. Bukod sa 3 opisyal kasama sa gustong pakasuhan, sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, Albayalde, bakit nakasama ka? Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo eh. Buti na lang hindi nasama yung yung kaibigan natin si Eliasar. Matatapos na lang ang 2024, puro kamalasang pa rin. Nako, oo. Hanggang yan. Hanggang matapos tong taon na to, oo. Ito na. at Debolsinas, sina Petro Leonardo. Isinama rin ang dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Sabi ng Quadcom, nakita sa 13 nilang pagdinig ang pang-abuso sa kapangyarihan at institutional impunity. Pinatunayan at nagtugma raw ang testimonya ng mga testigong humarap sa hearing at mga ebidensyang iniharap sa pagdinig mula noong Agosto hanggang ngayong buwan. Pinuna sa 43-page mula pa lang ng drug war, hindi natugma ang bilang ng mga drug addicts sa bansa na basihan ng drug war at paulit-ulit na binanggit ni dating Pangulong Duterte at sa datos mula sa Dangerous Drugs Board. Lumabas din daw sa pagdinig na sa kabila ng pagkamatay ng 30,000 Pilipino, maliit lang ang naging epekto nito para mawala ang problema ng droga sa bansa. Nakumpirma daw sa Ayan mga kababayan maliit lang yung porsyento na nawala. Hindi totoo na lubusan na nawala na ang droga noong panahon ni Digong. Ibig sabihin mga kababayan, talagang binudol tayo. Nabudol ang karamihang mga Pilipino. Nagtyaga tayo. Noong panahon na yan, hindi tayo nagre-reklamo. Diba mga kababayan? Tuloy. dinig na meron ng Davao Death Squad at sinunod ng drug war ang tinuguriang Davao Template o model para bigyan ng pabuya ang mga pulis na sangkot sa EJK. Bukod sa illegal drugs, may mga rekomendasyon din laban sa mga POGO officials kasama ang pagsasampa ng mga kaso laban sa mga dayuhang nagpatakbo ng malalaking POGO companies, kabilang na si dating Bamban Mayor Alice Guo. Naku, kita nyo mga kababayan, talagang kanila lahat yan. Kanila lahat mga kababayan, POGO, droga, putik na yan. Korupsyon, nakaw. Patayan dito, krimen, nakaw. Pinakyaw ni Digong. Sumatotal, aabot daw sa 30 bagong batas at amendments sa mga kasalukuyang batas ang ipafile sa Kongreso. Nako po, 30 batas. Ganon talaga mga kababayan Kailangan talaga mag-imbestiga ng Kongreso para matignan, masilip kung mayroong mga naabuso. Kaya ngayon mga kababayan, 30 mahigit siguro na bagong batas ang kanilang pagtatalunan. Sa plenaryo, dapat pagtanggol nila yan na dapat maipatupad na batas yan.
Ganon eh. Yan ang trabaho ng mga mambabatas eh. O, tuloy. Narito ang pahayag ni House Quad Committee Leader Chairperson, Representative Robert Ace Barbers. Ako, yan na, si Barbers. Oh. This is a defining moment for this Congress, Mr. Speaker. It is an opportunity to uphold the rule of law, protect our nation's sovereignty, and deliver justice to those who have been wronged. Nako. I yan urge na. my fellow legislators to give this report the attention it deserves and to support the proposed measures that will ensure these injustices are never repeated. Dapat lang ano? Alam ka naman maulit pa yan. Kaya nga alam nyo mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos napaka haba ng pasensya. Oo. Bakit kanyo? Kasi mga kababayan meron tayong umiiral na batas na dapat niyang sundin. Hindi po pwedeng gayahin si Digong. Kung gusto nyo pala nang wala ng batas-batas, wala na. Kanya-kanya na tayo, oo. Hawak na tayo ng kanya-kanyang mga armas. Ganun Diba? Kung hindi rin lang naman susundin yung mga batas na yan. Kung gusto nyo na mabagot, humigpit, eto lang yan. Baguhin ang konstitusyon. Diba? Sa mga nagsasabi, wala, weak leader talaga. Wala, mahina, kinakayang-kayanan, hindi Sumusunod sa proseso si Pangulo. Hindi tulad ni Digong, kita nyo. Sumunod ba? Kung sumunod sana, hindi sana mangyayari to sa kanila. Di wala sanang patong-patong mabibigat na kaso, mga kababayan. Malamang sa isang araw o December, si Bato umiiyak na naman. Baka umangat uli yan ng number 12. Putik na yan. Pag umiiyak si Bato, umaangat yung rating Diba? Umaangat sa survey. Sige. Ito namang mga mambabatas, di pa pinalipas itong Pasko. Pwede naman bago magbagong taon na. Tinaon nyo pa talaga. Nasasaktan tuloy yung mga DDS Di po ba mga kababayan? Together, let us take the necessary steps to restore faith in our institutions and reaffirm our commitment to the Filipino people. Ay dapat lang, may commitment kayo sa amin, dapat gawin nyo trabaho nyo, no? Tagal-tagal namin kayong inabangan. Pinagpalit na nga namin ang Quadcom sa Senate hearing Tapos tapos walang mangyayari. Putik na yan. Di ba mga kababayan? Papayag ba kayo? Walang mangyayari. Ito mga kababayan, kabayan ko, nandyan na Pink MA, Monica Gulani. Ito mga kababayan, patikim pa lang to. Pampakababa. Bahala kayo dyan, kabahan kayo. Ang galing ng diskarte na itong mga to, pinapakaba yung mga, sila Digong Tapos yung mga DDS, syempre, gumaganong-ganon din yung mga, yung mga puso niya, yari tayo. Yari tayo pag nakulong itong mga, itong mga amo natin. Ballpoint man, scramble. Mami Terry. Eduardo La Chica. Eto yan, mga kababayan. Syempre, yung mga DDS dyan, yari tayo, yung mga boss natin makukulong. Huwag kayong mag-alala, Sabihin ko, ipagtatanggol ko kayo. Sabihin namin ni Ballpoint Man, di naman talaga kasali ang mga yan, naging uto-uto lang. Di ba? Sabihin natin, Mr. President, wag niyo nang ipakulong yung mga DDS, yung mga vlogger nila. Kasi nauto lang yung mga yan. Di ba? Mga kababayan? Ganon. Sana naman, So, eto na, nandito na. Si Rensilin, si Roger Pilar, nandyan na rin. Hello po. Nancy Marabilla, nandyan na. Si Ballpoint Man, nandyan na. Sino pa? Si Kagawa, nakita ko kanina. Si Shirley Fernandez, Poknat, nandyan na. Nandyan na rin si, Nemesio, si Digong, stroke muna, kulong, tapos dilate. Grabe na.
Ulan ako, nandyan na. Oh. Shoutout po sa inyo lahat. Ano? So ito na, mga kababayan, tuloy na natin to. Email, bagamat isa pa lang itong progress report dahil hindi pa tapos yung pagdidig ng Quadcom, ay inadapt na ng plenaryo yung committee report at nirekomendang ibigay na sa mga appropriate government agencies itong report na ito para sa pagsasampa ng karampatang mga kaso. At Patay! 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 Didiretso yan sa DOJ! Ayaw ko lang. DOJ, ombudsman! Nako! Handa nyo na. Maganda kayo ng mga ng mga towel, ng face towel. Tissue na lang, tissue. Wag yung pangit na tissue. Alam nyo naman si Bato, iyakin yun. Pag nagrungaab yun, nako, balde-balde ilalabas nun. Pag lumabas yung mga... Bato, peace tayo Oo. Peace. Oo. Ayan na, si Rosemary Kagawa. Sino pa? Jane Ashley. Chichi Borici. Oo, nandiyan na rin si Noel Amudo. Nako! Ano masasabi nyo rito, mga kababayan? Patong-patong na kaso to. Hindi pwedeng ganun-ganun lang to. Kailangan ng rito, mga kababayan, Ombudsman, Department of Justice. Maganda po kayo na maraming tissue. Tuloy. Si Bato, kawawa naman. Ay, si Bato. Si Bongo, kawawa naman. Hirap na hirap yung mga kaibigan ko para ikampanya yan. Tapos, hindi ka na nga pumapasok, Bongo, sa Magic 12. Nasa kulelat ka na nga. Ng tinapa, may kaso ka pa. Putik na yan, Kaya nga yung isang kaibigan ko, lumayo-layo na. Ay, nako. Mga kababayan, talagang, Sige, ito na, mga kababayan. Mga ngamoy durian ng bilibid, Dargo? Ganun talaga, pasador dapat sa mga iyak. Yun na nga, Yun na nga, mga kababayan, mangyayari dito, Joey Vlogs, magkakaubusan ng wheelchair. Oo, neck brace. Malamang yan, mga kababayan, ganun talaga mangyayari dyan, tuloy. isa pa lang itong progress report dahil hindi pa tapos yung pagdidig ng Quadcom, ay inadapt na ng plenaryo yung committee report at nirekomendang ibigay na sa mga appropriate government agencies itong report na ito para sa pagsasampa ng karampatang mga kaso. Grabe talagang mga karampatang kaso. Bahala na kayo dyan, Boying! Alam mo na gagawin mo dyan, Boying, Alam mo na, Bakit tila ba wala yata yung mga DDS dito? Si Argo na lang natira. Mukhang babaliktad na. Di ba? Kapsat Makoy, Jojo Villanueva. Nako, Ana Marcos. Eto, sige tuloy. At isusumitin na rin daw yung report na ito sa mga komite dito sa Kamara para naman maaksyonan na yung mga rekomendasyon sa mga bagong batas at pag-amyenda sa mga kasalukuyang batas. Bunsod pa rin. Tama yan, amyendahan nyo na. Para nang sa ganun kung kailangan talaga na pahigpitin yung mga maluluwag na batas. Oo, higpitan na. Diba mga kababayan? Kasi kaya yan malalakas ang loob EOB Dahil etong mga Catalina Vargas, Del Toto, etong mga hinayupak na to akala malulusutan ganun si Digong. Yan. Ganun yung style, Delia Rosario Di ba? Cristina Ferrer? Wala Gemma Garais, binabasta-basta lang ni Digong. Resulta ng Quadcom hearing. Yan ang latest mula dito sa... Balikan natin mga kababayan. Mga DDS, nako, meron naman akong good news. Talagang ito, iiyakan to mga DDS dito sa balita natin ngayon. Sige, ulit. Balikan na natin ang balita ukol sa rekomendasyong reklamo ng Quad Committee ng Kamara laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Emil, sa huling araw nga ng sesyon ng Kongreso ay prinisenta ng bago yung kanilang Christmas break, ay prinisenta... Bago, alam naman nila magpapasko pala. Bago yung kanilang Christmas break daw. Kaya ito yung huling sesyon. Putik na yan mga kababayan.
Alam naman nila. Dapat tinago nyo na lang. Binalita talaga eh. ng Quad Committee sa plenaryo yung kanilang committee report kung saan inirekomenda nga ang pagsasampa ng kaso laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Oh, Duterte, sino pa? Senadora Bongo, Bongo! Senador Bato de la Rosa Bato! at iba pa. Nako, at iba pa. Yun nga yung mga iba pa eh. Yan yung mga putik na yun. Nadamay kayo ah. Malulungkot yung pamilya nun, mga kababayan. Oh. Ako malulungkot. Biruin nyo ganito. Alam nyo mahirap yung may kaso. 'Di ba? Araw-araw yun, nababother ka. Araw-araw nag-aalala ka. Araw-araw iniisip mo, baka mamaya may warrant na. Oo, ganun yun. Mahirap. Tuloy. Nilabag daw nila ang Section 6 ng Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity sa War on Drugs noong Administrasyong Duterte. Ay, nako, puro mabibigat yan, mga kababayan. Bukod sa 3 opisyal, kasama sa gustong pakasuhan, sina dating PNP Chief Oscar Albayalde at Debo Ako, si Albayalde, ito yung pumalit kay Bato. Tuloy. Sinas. Sinapulis Ako, si Sinas din. Sinas, Albayalde, sino pa? Colonel Ruina Garma Garma. Nako, si Garma, di ba yun yung shota ni Digong? at Edelberto Leonardo. Ako, si Leonardo, di ba? Yun daw yung INC. Tuloy. Oy, nawala. Wait. Nasaan na? Dito. Sina Police Colonel Ruina Garma at Edelberto Leonardo. Isinama rin ang dating Malacanang official na si Herminia Muking Espino. Nako, pati yung si Muking Espino, ito yung laging parang parang taga-distribute parang talaga siya may katulad nung nagsabi sa akin na sira ang mga name nyo. Talaga ba? May nagsabi ba? Sira ba yung mga name namin? Bakit gano'n? Hinahanap tayo. Yan yun na yun. Alam nyo kasi iba yung ugali namin sa ugali nila. Kaya yung ugali nila, unawain nyo na lang. Ganun lang, Unawain na lang natin yung mga dapat unawain. Total naman, tayo naman yung nakakaunawa, sige, tuloy. Pasok. Sabi ng Quadcom, nakita sa 13 nilang pagdinig ang pag-abuso sa kapangyarihan at institutional impunity. Pinatunayan at nagtugma raw ang testimonya ng mga testigong humarap sa hearing. Nakto, pinatunayan at nagtugma ang mga sinabi at pinresinta, mga kababayan, na testigo at mga nagpatotoo. Nakto po! Bigat niyan, mga kababayan. Merong patunay, may testigo. Nako po. Pero yung mga DDS, hanggang ngayon, puro pa rin bintang kay Pangulo. Wala pa rin mga ebidensya at testigo. Puti, yan ang kaibahan natin, mga DDS, Sana matauhan kayo. Puro kayo lang bintang ng bintang, pero wala kayo. Patunay tulad nito. Diba, mga kababayan? Ganyan yung mga DDS. Tanga lang. Kasi mga kababayan, bintang sila ng bintang ng kung ano-ano. Abay, wala naman testigo. Wala rin na mga dokumento. Wala rin mga ebidensya. Putik na yung Maxi. Ewan ko ba? Saan ba humuhugot ng mga yan? Di ba? Ang hirap nilang puntahan kung saan ang gagaling eto na. Pasok. At mga ebidensyang iniharap sa pagdinig mula noong Agosto hanggang ngayong buwan. Pinuna sa 43-page report na simula pa lang ng drug war, hindi natugma ang bilang ng mga drug addicts sa bansa na basihan ng drug war at paulit-ulit na binanggit ni dating Pangulong Duterte at sa datos mula sa Dangerous Drugs Board. Galing mismo yan kay Digong. Lumabas din daw sa pagdinig na sa kabila ng pagkamatay ng 30,000 Pilipino, maliit lang ang naging epekto nito para mawala ang problema ng droga sa bansa. Kita nyo, maliit lang. Paano naman lalaki? Putik na yan Minonopolya ang droga sa bansa. Ang lahat ng kalaban nila, lahat pinatumba. Sino na mayagpag? Sila lang.
Eto lang, grupo ni Digong, ang namayagpag sa droga. Grabe, laki ng kinita nila dyan. Di ba, Pepe Malonzo? Malaki kinita nila dyan. Tuloy. Nakumpirma daw sa pagdinig na meron ng Davao Death Squad at sinunod ng drug war ang tinuguriang Davao Template o Yan na, yung template. Yung team, yung ginawa ni Digong na pamamaraan sa Davao, abay, inimplement sa buong bansa. Yung ba nga, syempre, hindi naman po pwede na pak lang. Ha, di ba? Pwede bang ganon? Di naman pwedeng ganon eh. Our beloved Boss Mike Cervera